Kumusta mga kasaliksik? Ang ugnayan sa pagitan ng Israel at Pilipinas ay may malalim na pundasyon na binuo sa mga dekada ng respeto, kooperasyon at pagkakaibigan. Ang kasaysayang ito ay nag-ugat mula sa makasaysayang desisyon ng Pilipinas noong kalagitnaan ng ika-20 siglo na naging daan upang umusbong ang matibay na alyansa ng dalawang bansa. Noong taong 1947, ang Pilipinas ay isa sa kakaunting mga bansa na bumoto pabor sa United Nations Resolution 181. Ang resolusyong ito ang nagbigay daan sa pagkakatatag ng Estado ng Israel na noong panahong iyon ay kontrobersyal sa pandaigdigang komunidad. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan at hidwaan, tumindig ang Pilipinas upang suportahan ang resolusyon na nagpapakita ng malasakit nito sa karapatang pantao at kalayaan ng mga Hudyo na magtatag ng kanilang sariling estado. Ang desisyong ito ay isang mahalagang tagpo sa kasaysayan ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa na nagtanim ng binhi ng matagalang pagkakaibigan. Bukod dito, noong panahon ng Holocaust, pinakita rin ng Pilipinas ang kanyang pagiging makatao sa pamamagitan ng tinatawag na Open Doors Policy na ipinatupad ni Pangulong Manuel L. Quezon. Sa ilalim ng patakarang ito, pinahintulutan ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpasok ng mahigit 1,000 Hudyo sa bansa upang takasan ang matinding persekusyon at karahasan sa Europa. Ang kilos na ito ay isang malinaw na pahayag ng pagkakaisa at pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng pandaigdigang kaguluhan. Ang mga Hudyo na tumanggap ng kanlungan sa Pilipinas ay nagkaroon ng pagkakataong makapagsimula ng bagong buhay. At sa gayon, nagkaroon ng isang natatanging koneksyon ang dalawang bansa na tumagal hanggang sa kasalukuyan. Noong dekada 50, partikular noong 1957, sinimulan ng Israel at Pilipinas ang formal na diplomatikong relasyon. Ang hakbang na ito ay nagsilbing pundasyon ng kasalukuyang kooperasyon ng dalawang bansa. Sa kabila ng distansya at magkaibang geographical na lokasyon, nagpatuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa larangan ng ekonomiya, seguridad at kultura. Ang ugnayang ito ay lalo pang napagtibay sa paglipas ng panahon na ginawang halimbawa ng pandaigdigang diplomasya. Hindi rin may kakaila ang kultural at relihiyosong pagkakaugnay ng dalawang bansa. Ang Pilipinas na may mayoryang Kristiyanong populasyon at ang Israel na sentro ng pananampalatayang Hudyo ay parehong nakaugat sa mga halagang espiritual at etikal na nagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Ang kanilang pinagsasaluhang pananaw sa mga mahahalagang aspeto ng buhay ay nagbigay daan upang magpatuloy ang kanilang relasyon sa mas malalim na antas. Sa makabagong panahon, ang relasyon ng Israel at Pilipinas ay patuloy na napalalakas sa pamamagitan ng pagbisita ng mga lider ng dalawang bansa. Ang mga opisyal na pagdalaw tulad ng pagbisita ng punong ministro ng Israel at mga pangulo ng Pilipinas ay nagbigay ng pagkakataon upang pag-usapan ang mas malawak na kooperasyon sa iba't ibang aspeto. Ang mga kasunduan at alyansa na nabuo mula sa mga pag-uusap na ito ay nagbigay daan sa pagpapalawak ng relasyon sa larangan ng teknolohiya, edukasyon, agrikultura at depensa. Ang kasaysayan ng ugnayan ng Israel at Pilipinas ay hindi lamang kwento ng diplomatikong relasyon, kundi isang patunay ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga bansa, anuman ang kanilang pagkakaiba. Mula sa kanilang makataong pagtulong noong panahon ng Holocaust hanggang sa modernong pagpapalakas ng kanilang alyansa, patuloy nilang ipinapakita ang halaga ng respeto at kooperasyon sa pagbuo ng mas maayos na pandaigdigang komunidad. Ang Israel ay isa sa mga pangunahing bansang tumutulong sa Pilipinas upang mapalakas ang kakayahan nito sa depensa at seguridad. Sa pamamagitan ng teknolohiya, kaalaman at karanasan nito sa larangan ng militar, unti-unting napabubuti ang kapasidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas upang harapin ang mga makabagong hamon sa seguridad. Narito ang mga hakbangin ng Israel na naglalayong i-upgrade ang military ng Pilipinas. Isa sa mga pangunahing kontribusyon ng Israel ay ang pagtutustos ng mga makabagong kagamitang pandigma. Nagbigay ang Israel ng mga advanced na teknolohiya tulad ng drones, radar systems, at missile defense systems na makakatulong sa pagbabantay at pagsugpo sa mga banta. Ang mga drones na ito ay ginagamit para sa reconnaissance at surveillance
na nagbibigay ng mas detalyado at real-time na impormasyon tungkol sa mga operasyon ng kalaban. Ang mga radar systems naman ay tumutulong sa maagang deteksyon ng mga potensyal na banta, habang ang missile defense technologies ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga missile attacks, na isa ng mahalagang aspeto ng modernong depensa. Bukod sa pagbibigay ng kagamitan, binibigyang diin din ng Israel ang pagsasanay sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang kanilang expertise sa larangan ng military operations ay ibinabahagi sa pamamagitan ng mga espesyal na pagsasanay para sa Philippine Army, Air Force at Navy. Ang mga sundalong Pilipino ay tinuturuan ng mga advanced tactics sa paggamit ng modernong armas, mga makabagong diskarte sa labanan, at ang mabisang paggamit ng teknolohiyang Israeli. Sa ganitong paraan, hindi lamang kagamitan ang nakukuha ng Pilipinas, kundi pati na rin ang kaalaman upang masulit ang mga ito. Ang Israel ay kilala rin sa kakayahan nitong mangalap ng intelligence, at ang teknikang ito ay kanilang ibinabahagi sa Pilipinas upang mapahusay ang kakayahan ng bansa sa counter-terrorism. Ang mga makabagong paraan ng intelligence gathering ay nagbibigay daan upang madetect at maagapan ang mga banta mula sa mga extremist groups. Ang pagbabahagi ng mga proaktibong estratehiya ay isang mahalagang aspeto ng tulong ng Israel upang matiyak na ang Pilipinas ay may kakayahan sa paglaban sa terorismo at iba pang uri ng krimen. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, nagtatatag din ang Israel ng mas matibay na defense partnerships sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding o MOU. Ang kasunduang ito ay naglalaman ng mga mekanismo ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, tulad ng pagbabahagi ng teknolohiya, pagdaraos ng joint military exercises, at pagbibigay ng technical support. Ang MOU ay hindi lamang simbolo ng diplomatikong relasyon, kundi isang konkretong hakbang upang siguruhin ang patuloy na pag-unlad ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Higit pa rito, binibigyang pansin din ng Israel ang cybersecurity ng Pilipinas. Sa kasalukuyang panahon kung saan ang banta ng cyber attacks ay nagiging mas laganap, tinutulungan ng Israel ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tools at kaalaman upang maprotektahan ang digital infrastructure nito. Ang mga teknolohiyang ibinabahagi ay naglalayong hadlangan ang mga pag-atake sa mga critical systems, kabilang ang mga government networks at mga banking institutions na mahalaga sa pagpapanatili ng seguridad at ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, malinaw na ang Israel ay isang mahalagang katuwang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng military capabilities nito. Ang kanilang pagbibigay ng kagamitan, kaalaman, at teknolohiya ay hindi lamang naglalayong tugunan ang kasalukuyang pangangailangan sa depensa, kundi pati na rin ang paghahanda ng Pilipinas sa hinaharap na mga hamon sa seguridad. Patuloy na pinalalakas ng Israel ang alyansa nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng makabagong mga plano at inisyatiba na naglalayong mapabuti ang kakayahan ng bansa sa depensa at seguridad. Sa mga plano ng Israel, binibigyang pansin ang pagbibigay ng teknolohiya, pagsasanay at pagsuporta sa mga estratehiya upang matiyak ang kaligtasan ng Pilipinas mula sa mga banta sa pambansang seguridad. Isa sa mga pangunahing plano ng Israel ay ang pag-deploy ng anti-missile defense systems sa Pilipinas. Ang mga teknolohiya tulad ng Iron Dome na matagumpay na ginagamit ng Israel upang protektahan ang mga lungsod nito laban sa missile attacks ay maaaring i-deploy sa mga strategic locations sa Pilipinas. Ang ganitong mga sistema ay mahalaga para sa depensa ng mga pangunahing lungsod, military installations, at economic hubs ng bansa. Sa tulong ng Israel, ang Pilipinas ay magkakaroon ng kakayahang maagapan ang mga banta mula sa missiles at iba pang aerial attacks na isang malaking hakbang sa pagpapalakas ng pambansang depensa. Bukod sa teknolohiya, pinaplanong paigtingin ng Israel ang kooperasyon sa pamamagitan ng joint military exercises kasama ang mga pwersa ng Pilipinas. Ang mga pagsasanay na ito ay magbibigay daan upang mapabuti ang kakayahan ng Philippine Army, Air Force at Navy sa pagsasagawa ng malawakang operasyon. Sa pamamagitan ng praktikal na pagsasanay, kasama ang mga eksperto mula sa Israel, mapapalakas ang kakayahan ng mga sundalo ng Pilipinas sa iba't ibang aspeto ng depensa, kabilang na ang ground combat, aerial tactics,
at naval operations. Ang pagpapalakas ng seguridad sa hangganan ay isa rin sa mga pangunahing bahagi ng plano ng Israel. Sa pamamagitan ng advanced border surveillance techniques, tinutulungan ng Israel ang Pilipinas na masugpo ang mga problema sa smuggling, iligal na pagpasok at iba pang banta na nagmumula sa mga hindi kontroladong bahagi ng teritoryo. Ang pagbibigay ng mga makabagong teknolohiya tulad ng sensors, drones at surveillance cameras ay makakatulong upang matiyak ang seguridad ng mga pangunahing daanan at teritorial na tubig ng bansa. Isa pang mahalagang inisyatiba ay ang pagbabahagi ng teknolohiyang ginagamit ng Israel upang maprotektahan ang sariling teritoryo nito. Ang Pilipinas ay nagkakaroon ng access sa mga advanced technologies tulad ng command and control systems, defense software, at mga makabagong radar na ginagamit ng Israel para sa real-time monitoring at mabilis na pagtugon sa mga banta. Ang mga teknolohiyang ito ay nagbibigay daan upang mapahusay ang kakayahan ng Pilipinas na magdesisyon at umaksyon sa panahon ng krisis. Sa huli, layunin ng Israel na hikayatin ng Pilipinas na maging bahagi ng mas malawak na regional defense framework sa Asia. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng alyansa sa mga bansa sa rehiyon, maaaring makibahagi ang Pilipinas sa mas malaking network ng kooperasyon sa depensa na magpapalakas sa kapasidad nito laban sa mga banta mula sa mga external forces. Ang ganitong inisyatiba ay nagbibigay daan para sa pagbabahagi ng resources, impormasyon at teknolohiya na mahalaga para sa kolektibong seguridad ng rehiyon. Ang mga plano ng Israel para sa Pilipinas ay nagpapakita ng kanilang hangaring tumulong sa pagpapalakas ng depensa ng bansa habang pinapalalim ang kanilang diplomatikong relasyon. Ang pagsasakatuparan ng mga ito ay hindi lamang magbibigay ng proteksyon laban sa mga banta, kundi maghahatid din ng mas matibay na pundasyon para sa pandaigdigang kooperasyon at seguridad. Ang paglaban sa terorismo ay isa sa mga pangunahing larangan ng kooperasyon sa pagitan ng Israel at Pilipinas. Bilang isang bansa na may mahabang kasaysayan ng pakikibaka laban sa mga teroristang grupo tulad ng Hamas at Hezbollah, mayaman ang Israel sa kaalaman at karanasang maibabahagi sa Pilipinas upang mapahusay ang mga estratehiya nito laban sa mga ekstremist na banta. Ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangang ito ay naglalayong protektahan ang seguridad ng bawat isa at magtayo ng mas matibay na pundasyon para sa pandaigdigang kapayapaan. Isa sa mga pangunahing kontribusyon ng Israel ay ang pagbabahagi ng kanilang advanced counter-terrorism strategies. Ang mga taktikang ito na napatunayang epektibo sa pagharap sa mga grupo ng terorista ay iniayon upang umangkop sa mga hamon na kinakaharap ng Pilipinas. Ang mga hakbang na ito ay kinabibilangan ng proaktibong intelligence gathering, preemptive strikes laban sa mga banta, at paggamit ng teknolohiya upang tukuyin at i-neutralize ang mga operatiba ng terorista. Ang mga karanasang ito mula sa Israel ay nagsisilbing blueprint para sa Pilipinas upang mapahusay ang kanilang operasyon laban sa mga lokal at internasyonal na teroristang grupo. Bukod sa mga estratehiya, isang mahalagang aspeto ng kooperasyon ay ang pagdevelop ng mas epektibong intelligence networks. Ang Israel ay nagbibigay ng suporta sa Pilipinas upang magtayo ng mas matatag na intelligence sharing systems na nagpapabilis ng komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng seguridad. Sa pamamagitan ng paggamit ng modernong teknolohiya at data analysis, nagiging mas mabilis at mas eksakto ang pagtukoy sa mga posibleng banta. Ang ganitong uri ng intelligence network ay tumutulong sa Pilipinas na makakuha ng mas malawak na larawan ng mga operasyong terorista at maagapan ang kanilang mga aktibidad. Ang pagsasanay para sa mga law enforcement agencies ay isa ring mahalagang bahagi ng kolaborasyon ng Israel at Pilipinas. Nagbibigay ang Israel ng espesyal na training programs para sa Philippine National Police at mga anti-terrorism units upang sila'y maging mas handa sa paghaharap sa mga krisis. Ang mga pagsasanay na ito ay nakatuon sa urban warfare, hostage rescue, at neutralization ng mga improvised explosive devices, IEDs. Sa tulong ng mga eksperto mula sa Israel, napapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga pulis at sundalo ng Pilipinas na nagiging mahalaga sa mga operasyon kontra terorismo.
Isang mahalagang aspeto rin ng kooperasyon ay ang proteksyon sa mga critical infrastructures ng Pilipinas. Binibigyang prioridad ng Israel ang pagbibigay ng kaalaman at teknolohiya upang maprotektahan ang mga energy grids, paliparan, seaport, at iba pang mahahalagang pasilidad mula sa mga posibleng pag-atake ng terorista. Sa tulong ng surveillance systems, perimeter defense technologies, at real-time monitoring tools, napapalakas ang seguridad ng mga lugar na ito na kritikal para sa ekonomiya at kaligtasan ng bansa. Higit pa rito, binibigyang pansin din ng Israel ang pagbubuo ng community resilience programs upang labanan ang radikalisasyon at recruitment ng mga extremist groups. Tinutulungan nila ang Pilipinas na magpatupad ng mga programang pangkomunidad na naglalayong iwasan ang radikalisasyon ng mga kabataan at iba pang vulnerable groups. Ang mga programang ito ay kinabibilangan ng edukasyon, social integration, at pagbibigay ng mga alternatibong kabuhayan sa mga lugar na mataas ang insidente ng recruitment ng teroristang grupo. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ng solusyon ang mga lokal na komunidad sa laban kontra terorismo. Sa kabuuan, ang kooperasyon ng Israel at Pilipinas sa pagsugpo sa terorismo ay isang patunay ng kanilang matibay na alyansa sa harap ng mga hamon sa seguridad. Ang pagbabahagi ng teknolohiya, pagsasanay, at estratehiya ay hindi lamang naglalayong sugpuin ang kasalukuyang mga banta, kundi itaguyod din ang mas pangmatagalang seguridad at kapayapaan para sa parehong bansa. Ang kooperasyon ng Israel at Pilipinas ay hindi lamang nakatuon sa pagpapalakas ng depensa ng bansa, kundi may mas malawak ding impluwensya sa katatagan ng rehiyon. Ang kanilang alyansa ay nagiging mahalagang bahagi ng geopolitical na dynamics sa Asia habang nagbibigay ng mga makabagong solusyon sa mga hamon ng seguridad, teknolohiya at pamamahala sa sakuna. Narito ang mga pangunahing epekto ng kanilang kolaborasyon sa pangkalahatang stability ng rehiyon. Isa sa mga direktang epekto ng alyansa ng Israel at Pilipinas ay ang pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas sa iba pang bansa. Ang matagumpay na kooperasyon sa Israel ay nagiging modelo para sa diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa iba pang mga kaalyado, partikular sa mga bansang may kaparehong layunin sa depensa at seguridad. Ang mga makabagong estratehiya, teknolohiya at diplomatikong kasunduan na ibinabahagi ng Israel ay nagpapakita ng potensyal ng Pilipinas na maging mas epektibo sa pakikipag-ugnayan sa pandaigdigang komunidad. Ang alyansang ito ay nagbibigay rin ng malaking tulong sa pagbabalanse ng geopolitical power sa rehiyon, lalo na sa harap ng tensyon sa South China Sea. Habang patuloy na kinakaharap ng Pilipinas ang mga hamon sa soberanya at seguridad sa rehiyon, ang suporta ng Israel sa pamamagitan ng teknolohiya at pagsasanay ay nagiging mahalaga upang mapalakas ang kakayahan ng bansa na protektahan ang sarili nitong teritoryo. Sa pamamagitan ng mga makabagong surveillance systems, anti-missile technologies at intelligence support, mas nagiging handa ang Pilipinas sa harap ng mga posibleng banta mula sa mga external na puwersa. Bukod dito, ang pagpapalaganap ng teknolohiya ng Israel sa rehiyon ay nagdudulot ng pangmatagalang benepisyo sa Asia. Ang mga advanced technologies na kanilang ibinabahagi tulad ng cybersecurity systems, disaster management tools, at defense innovations ay nagiging available hindi lamang para sa Pilipinas kundi para rin sa iba pang bansang kasapi ng mas malawak na regional cooperation networks. Ang pagpapakilala ng mga teknolohiyang ito ay hindi lamang naglalayong magbigay ng seguridad, kundi tumutulong din sa pag-unlad ng ekonomiya at teknolohikal na kapasidad ng rehiyon. Malaki rin ang ambag ng kooperasyon ng Israel at Pilipinas sa usapin ng disaster response and management sa isang rehiyong madalas tamaan ng natural na sakuna tulad ng bagyo, lindol, at pagbaha. Ang mga programang ibinabahagi ng Israel ay nagpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na maghanda, tumugon, at bumangon mula sa mga sakuna. Ang paggamit ng mga teknolohiya sa early warning systems, search and rescue operations, at resource allocation ay mahalaga upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna sa mga komunidad. Bukod dito, ang mga kaalaman sa pamamahala ng mga man-made disasters tulad ng mga industrial accidents ay isa rin sa mga mahahalagang kontribusyon ng Israel. Higit pa rito, ang pagpapalakas ng seguridad ng supply chain sa rehiyon ay isa pang aspeto ng kanilang kooperasyon.
Sa panahon kung saan ang kaligtasan at katatagan ng logistics networks ay napakahalaga para sa ekonomiya, tinutulungan ng Israel ang Pilipinas na tiyakin ang proteksyon ng mga pangunahing daanan ng kalakal. Ang paggamit ng surveillance technology at mga anti-piracy measures ay nagiging mahalaga upang mapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng mga produkto sa loob at labas ng bansa na isang kritikal na aspeto ng pangrehiyonal na kaunlaran. Sa kabuuan, ang kooperasyon ng Israel at Pilipinas ay nagdudulot ng mas malawak na impluwensya na lampas sa kanilang pambansang interes. Ang kanilang alyansa ay nagpapakita ng potensyal ng kolaborasyon bilang isang susi sa katatagan at seguridad ng rehiyon. Habang patuloy nilang pinalalakas ang kanilang relasyon, nagiging mas handa ang rehiyon ng Asya na harapin ang mga hamon ng hinaharap mula sa geopolitical na tensyon hanggang sa mga sakuna at hamon sa seguridad.